paano ka maka-invite na yung Diyos mo pinako sa krus? Napakawala ng bilib. Ako ang Diyos tapos ipako mo ako. Takot ka niya. Sabihin ko, lightning, ubusin mo ito, sunugin mo lahat ng mga irihis. Who is this stupid God? Stupido talaga itong putang akong ganun. At huwag kayong matakot mamatay. Ako ang bahala sa inyo. Sa bagay, ilan lang dito ang magpunta sa langit. Karamihan dito, impyerno yan. Yan po mga sinasabi ni Digong. Kaya nga nakakatawa na makabasa ng mga komento na katulad nito. Ang sabi ng isang DDS, sabi niya, hindi yan nagmamakaawa si Tatay Digong, kaya wag mong sabihing paawa effects. Kahit nahihirapan na siya, pilit kinakaya dahil alam niyang may hangganan din ang lahat. May karma na babalik sa inyo. Hindi natutulog ang Diyos. Mangyari at mangyari yan pagdating sa araw. Asahan mo yan kahit kailan hindi mananaig ang kasamaan sa kabutihan. Nakakatawa, di ba? Mga kaibigan, para sa kanilang idol na minumura ang Diyos at sinasabing stupido at nagsasuggest na dapat bang paniwalaan ang ganitong klaseng Diyos. Tapos, mga kaibigan, ang kanyang mga supporters, kung makapagsalita, may karma daw. At, ang sabi pa, hindi daw natutulog ang Diyos. Alam mo, tama ka naman dyan eh, may karma talaga. Kaya nga di ba ngayon nasa ICC siya? Kasi hindi nga talaga natutulog ang Diyos. Eto na yung panahon para kalusin, para talagang pagbayarin siya sa lahat ng mga kasalanan na kanyang ginawa. At anong ibig na sabihin nung sabi niyo, hindi daw mananaig ang kasamaan sa kabutihan? Hello, baka tulog ka pa, 30,000 ang namatay, biktima ng EJK at maraming mga bata na tinawag lang na collateral damage. Samantalang sa panahon lang ngayon ng ating Pangulong BBM, walang ganito. Maraming nahuhuli, maraming napapakulong, maraming nasasabat ng mga illegal na mga substances. Pero walang ganitong 30,000 na natutsugi. So, saan dyan ang kasamaan at ang kabutihan? Ibig mo ba sabihin, mabuti ba ang 30,000 na extrajudicial killings? Ibig mo sabihin, mabuti ba yung pagmamalabis ng Administrasyong Duterte sa mga Pilipino? My God! Nasaan na napunta ang utak nyo? Parang twisted na talaga ang inyong mga prinsipyo. Yan ang naituro sa inyo ng inyong tatay sa kanyang 6 na taon na pagiging presidente. Kaya pati utak nyo twisted na rin. Kaya pag nakakita ako dito mga kaibigan na nagsasabi na si Duterte daw ay walang kasalanan, na ginawa lang daw yung kanyang tungkulin dahil sa pagmamahal sa bayan. Hello? Yung mga 30,000 na namatay, hindi ba yan sila Pilipino? Di ba meron siyang sinumpaan na siya ay pangangalagaan niya ang karapatan ng mga Pilipino? Di ba meron siyang sinumpaan sa Constitution na kapag siya ay naging Pangulo ng Pilipinas ay mag-a-abide siya sa Constitution? Pero bakit ganito ang nangyari? Taliwas ang kanyang mga ginawa sa kanyang mga sinasabi noong siya pa ay nangangampanya. Kaya, alam mo, ito masasabi ko ha. Huwag na kayong mag-talk about God. Huwag na kayong mag-talk about kabutihan.
na hindi magtatagumpay ang kasamaan sa kabutihan? Kasi malinaw naman na hindi naman mabuti ang ginawa ni Duterte nung siya pa ang Pangulo ng Pilipinas. Kaya huwag na lang linlangin ang inyong mga sarili. Open your eyes. 30,000 extrajudicial killings. Maraming bata. Wala nang believe. Nagsasuggest pa siya na hindi nakakabilib ang Diyos. Kasi daw, nagpapako sa krus. Yan ang ini-inject niya sa utak ng mga DDS, na ang Diyos ay hindi nakakabilib dahil nagpapako sa krus. Diba? So, hindi na nga siya naniniwala sa Diyos, nandamay pa siya ng mga Filipino na gusto niyang wag din maniwala sa Diyos. O, kita mo? Dinadala kayo, mga DDS, sa impyerno. Na imbis na turuan kayo ng maayos at maganda dahil siyang Pangulo ng Pilipinas, tinuturuan pa kayo na hindi dapat maniwala sa Diyos dahil hindi nakakabilib. Dahil Diyos siya, pero nagpapako siya sa krus. Anong klaseng mindset yan? Diba? Anong klaseng mindset yan? So yan ang inyong pinapaniwalaan, yung tatay nyo na walang pananalig sa Diyos, na kini-question ang kapangyarihan ng Diyos at kini-question ang ginawa ng Diyos sa krus. May God, go back to your theology. Ginawa yan ng Diyos. Ako ang Diyos, tapos ipako mo ako. Putaling na. Sabihin ko, lightning, ubusin mo ito, sunugin mo lahat ng mga irihis. Bakit ginawa ng Diyos anak na magpapako sa krus? Bakit ginawa ni Jesus yun? Kasi para isalba tayo sa ating mga kasalanan. Sabi nga, diba, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have an everlasting life. John 3:16. Yan lang ang paraan. The blood of Jesus, the only way to salvation, ay ang magbubo ng dugo ang ating Panginoong Hesukristo para masalba tayo sa ating mga kasalanan. Pagkatapos, minamak pa siya ni Duterte. Kaya mga DDS, no, tigil-tigilan nyo yung mga panalangin nyo, no? Saan kayo nananalangin? Sa Diyos ba na minamak ni Duterte? This is stupid God. Stupido talaga itong putang akong ganun. Kita nyo? Kaya dun sa mga DDS na panay ang sabi ng mga panalangin, tanong ko lang sa inyo, ha, saan kayo nananalangin? Sa Diyos ba na minumura ni Duterte? O doon sa hell? Doon kay Satanas na siya yung namamahala sa impyerno? Kanino kayo nananalangin? Kasi kung makapagsalita kayo hindi magwawagi ang kasamaan sa kabutihan. Hello? Kabutihan ba yung ginawa ni Duterte sa panahon niya? Wake up. Wake up, mga DDS. Wake up. Parang tulog na tulog pa rin kayo hanggang ngayon. No? So, eto masasabi ko sa inyo, huwag niyong ipagtanggol ang mali. Ang mali ay mali at hindi na pwede itong i-straight, no? Ang gawin niyo na lang, humingi kayo ng tawad. Yun ang dapat. Humingi kayo ng tawad sa Panginoon sa mga kasalanan niyo. At huwag kayong matakot mamatay. Ako ang bahala sa inyo. Sa bagay, iilan lang dito ang magpunta sa langit. Karamihan dito, impyerno yan. Bunganga ako, hindi ito binigay ninyo. Binigay ito ni Kristo. Sabi ni Jesus Christ, magmura ka ng mangkura,
para matauhan mo yan mga gagawin yan.